Yan, nabilad kayo ng init. Kaya pagdating sa bahay. Ito ang katawan nyo. 3 days. Ayan na, magkasakit sila. Pupuntahan sila ni Banat. Gagamutan sila ng babaw. Wala kayo mga senior, wala kayong pilit. Di ba pagtindot mo? May bangat, napaniwalaan. Wala kayo mga senior, pinabayaran kayo ng 300. Nagbabayad kayo sa naga ni bangat. Benta na po kami ng payo, ha? Yan yung NPA. Yan. Oo. Yan ang report ng Parang pira eh. kami din sa yung kasama namin dati dyan, yung Castigo. Yung mga sound system nilang malalaki, pero kanina sabi bawal. Sige lang. Ang buhay, weather lang. Ang kapangyarihan. Akbayan. Mga komunista yan. Yan ang pinadaan. Dahil nakiusap si Renato Reyes doon. Pakasag salamin mo. Ang sound system namin pinalabas. Diba? Napaka-unfair. Ano masasabi niyo sa kanila? Ayan, mga bayaran, 300. Umaamin na, 300 ang binayad. Magpapakainit ka sa 300. Ayan. Yan, megapon. Mapapanatay mo na sa salita na yan, Richard! Ligapon, bigay mo dun. Ako kaya ko. Ligapon. Mga sa aming mga sound system, hinalang sila. Nung dumating ito mga to, kami hinalang dito at pinapasok ang mga makakaliwa, ang mga corned beef, pinapapasok nila. Ang akbayan, ang alakbayan, lahat pinapasok. At kami ang hinarangan ng mga kapulisan. Napaka-unfair. Ito ang gobyerno natin ngayon, bangag. Bangag na bangag sa kapangyarihan. Bangag na bangag sa pagnanakaw. Bangag sa pera ng bayan. At itong ating mga kapulisan, ginagamit nila sa kanilang mga mali para pamamaraan. Para ang mga tao makontrol. Ayaw nilang bigyan ng parehas na laban. Ito ating mga kabataan na nilalason. Minamali ang mga sinasabi, itinatago ng mga media, ng mga mainstream media. Kaya matuto kayo, anong ginagawa nila sa bayang ito. Susunod, tayong lahat dito, komunista na, pati ang kapulisan, under na ng komunista. Yan ang gusto ninyo, bangag. Wala, magulo na ang bayan ngayon dahil sa kanilang pagnanakaw, tinatago nila ang totoong problema ng bayang ito. Yon ang pagnanakaw sa kaban ng bayan ng Marcos regime. Walang pinagkaiba sa tatay niya, kawatan. Thank you po.
manulak, mahuhuli kayo niyan. I-assault kayo yan. Ay, Bandre! At tayo mga kayan, ay patuloy na pagpupulad ng mga katulad natin. At kahit sino, ako po ay isang ina at ang hirap ko magbibigay sa anak. Pero ano nakikita niya? Anong makikita niya? Anong makikita niya? Dapat nagseservisyo. Nagkakaway mga nakaupo. Gobyerno. Pinagsa. Major milestone daw. Affirmative income na daw tayo. Pilipinas lang daw ba niyo yun? Pinakakaramdam ba? Wala. Dahil, yun naman ay genius. Ay mga pagkakita sa katawan. At kami, pagpapanagot. Kung sino mang yung nagdala sa mga tao dito, nasabi daw meeting, gago, bobo. Kaya, alam ko yan, pamilya ni Bangag yan. Mga otoridad o sa mga nagagamit mo. Sa otoridad natin ngayon, sige, pagpatuloy ninyo, kampihan ninyo ang mga komunista. Pagdating ng araw, kayo ang unang makukonvict ng mga yan. Oh, di ba? Alangan naman kami, kayong maharang sa Duterte, pinalabas nila at inarangan kami. Di ba? Ano masasabi nyo? Ang gobyernong ito, kinakampihan na ang mga komunista. Ayan, ang NPA. Isang damukan na bata, may mga malilit pa. Bayaran, 300. Pero tignan mo, ang ginawa nila ngayon, oh. Ang mga kurakot ang sino kurakot? Kayo! Kayo na NPA ang unang kumurakot ng pera ng taong bayan. Ma'am, ano ba yung masasabi niyo sa unang araw ng impeachment trial po ngayon? Ano pong gusto niyo iparating o panawagan? Ihinto! Ayan, no to Philippines on impeachment! Bakit? Napaka-unconstitutional! Hindi tama ang ginagawa nila! 115 million hinahanap nila! O 125 billion, pero ang bilyon-bilyon sa flood control! Hindi nila hanapin! Paano ang gobyerno mismo, ang sindikato, ang gobyerno natin, sama-sama ang kalaban natin ngayon, mga drug lord, yan, mga elitista, at komunista, yan ang kalaban ng mamamayang Pilipino ngayon. Doon kayo, makukuyog kayo dito. Magbilad ka ng araw doon. Kayo, wag kayo. Duterte! Duterte! Duterte impeachment! Yes, for acquittal! Kami, kahit iilan lang kami. Oh, si David,
nag-iisa siya nang patumbahin niya si Gulayat. O, di ba? Wala sa rami yan. Pag kanuul ba na ng Diyos, nawalisin sila lahat. Tama! Saan ka sa patay? Kung kinakina mo, gago yung marap ka sa punta ka rito, putang ina mo. Mga ninakaw nila. Kailan bakit nakapunta yan doon? Inimbita ni Trump. Kaya yan nakapunta doon. Di ba? At ang nakalagay sa Library ng Amerika, hindi ko lang matandaan kung sinong sumulat ng librong yan. Ang pinakamatakaw, mamamatay tao at diktador na naging presidente ng Pilipinas ay walang iba kundi si Ferdinand Edrelin Marcos. O yun, pumunta kayo sa Amerika, sa California, mababasa niyo sa library ang istorya ng buhay niyan. O ngayon, kaya kayo mga Pilipino, isip-isip kayo. Nananawagan kami kay General Browner. Ang nagpapasweldo sa inyo, sir, I salute you as a general. Mga Pilipino po ang nagpapasweldo sa inyo. Dapat po ay kayo maging matapat sa konstitusyon na kayo ay pagtatanggol nyo ang mga Pilipinong inaapi. Hindi po si Marcos ang nagpapasweldo sa inyo, sir. Tama yan! General Browner, nakikiusap ako sa inyo. Hindi si Bongbong Marcos ang nagpapasweldo po sa inyo, kundi ang mga Pilipino. Kahit mga bala ng baril ninyo. Kaya kayo po yung mag-isip-isip, General Browner, sapagkat kayo po ay may takot sa Diyos. Ako po, sir, ay isang born again Christian. 50 years. Pero ako'y nandito. Mindanao and Cebu na makilaw kayo dito sa ating pag-observe ng first day ng impeachment trial ng ating mahal na Vice Presidente Inday Sara Duterte. So kailangan natin pong mapanuri, kailangan po nating bantayan ang impeachment dahil alam naman natin na this is a political exercise and of course dito natin malalaman kung ano ngayon ang sitwasyon ng gobyerno natin sa Pilipinas, kung talaga bang sumusunod pa tayo sa ating konstitusyon o tuloy pa ba nilang i-bend ang law. So nakikita natin kanina before nag-start ang misa na binigyan ng warrant of arrest si Senator Marcoleta. So yan ay kumakalap ngayon sa social media and of course